Nandito ka ba para sundan si Miss Glyza, boss? Of course not. Mabilis bang tanggi ni Elias? Di nga boss. Umigting naman ang panga ni Elias sa kanyang narinig. Bahala ka sa gusto mong isipin, Justin. Humakbang si Elias malabas ng airport. Diyan ka na nga? Umuwi ka na ba, boss? Di siya pinansin ni Elias, ngunit binilisan niya ang hakbang para makasabay niya ang kanyang amo. Total, uuwi ka naman na, boss. Makikisakay na ako sa iyo, ah. Tinatamad akong pumunta sa pinagparadahan ni Cholo. Di naman umimik si Elias, ngunit nang pumasok ang lalaki sa backseat, napangiti na lamang si Justin. Thank you, boss. Malawak ang ngiti nitong pumasok sa driver's seat. Na magsimula ang biyahe, naging tahimik si Elias. Prenteng nakasandal at tila may malalim na iniisip. Di naman naiwasan ni Justin na titigan siya mula sa rearview mirror. Boss, okay ka lang? Agad nang unot ang noo ni Elias. Yes, do I look like I'm not? Naringkit ang mata ng tauhan. Di nga boss. Sige nga, ngumiti ka nga. Sinalubong naman ni Elias ang tingin nito sa salamin. Stop kidding around, Justin. Si boss naman, high blood agad. Tila nang aasar ang ngiti sa labi ni Justin. Di naman umimik si Elias, ngunit nanatiling dukot ang mukha. Nagpatuloy sa pagtingin si Justin mula sa rearview mirror. Pabalikin mo na kasi, boss. Kunwari ka pa eh. Halata namang miss mo na. What? Nangunot ang kanyang noo. Ay sus, maangan pa si boss. Para namang di niya pinuntahan kanina. Nagbagting ang ngipin ni Elias. One more word, Justin, or I will blow your head. Sorry, boss. Peace na. Natatawang tura ni Justin. Hindi kakakita ng mukha nito kahit katiting na takot. Can you just focus on your driving? Huwag mo na akong asarin pa. Okay, boss. Masusunod. Makalipas ng ilang sandaling katahimikan, muli nagsalita si Justin. Saan po kayo? Sa safe house tayo? Copy, boss. Tuluyan namang namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Nang tuluyan silang makarating sa safe house na unang namabas si Justin ng sasakyan. Agad din naman niyang pinagbuksan ng kanyang amo. Nang tuluyang makalabas, kagad siyang sinilubong ng 3 pang tauhan. Agad din yumukod bilang paggalang ang 3. Nagawa niyo na bang iniutos ko? Opo, pero konti pa lang nakukuha namin mga bata, boss. Na magpatuloy sa paglalakad papasok ng safe house si Elias, sumakbang din pasunod sa kanyang mga tauhan. Pero tumawag kanina sa Cholo, boss. May nakuha raw 2 bata sa daan. Marahan na patango si Elias. Then kailangan niyo pang maghanap. Kailangan ma-meet natin ang gusto ng bigating kliyente natin. Kasalukuyan pa naghahanap ang iba pa namin mga kasamahan, boss. Tayong tango na lang na isagot ni Elias. Nang makarating sila sa tapat ng opisina ng lalaki, sabay niya sa Justin na maaari nang umalis sa mga to. Tumalima naman ang mga ito. Nang pumasok si Elias sa pinto ng opisina, tayong si Justin na lang sumunod sa kanya sa loob. Boss, itutuloy ba talaga natin ang transaksyon? Panimula ni Justin. Sandaling bumaling sa kanya si Elias bago umapo sa kanyang swivel chair. Kawawa naman ang mga bata, boss. Nangunot ang noo ni Elias sa narinig. Kawawa? Hindi ba't kawawa rin naman sila sa pagpapalaboy-laboy? Nang di umimik si Justin, muli siya nagsalita. Hindi sila kawawa, Justin. In fact, we're doing them a favor. Our client will give them a shelter, food on their plate, and train them to be productive. Napabuntong hininga na lang si Justin. Nang maging abala si Elias sa kanyang laptop, nagpaalam na rin si Justin. Sobrang ring sobsob sa trabaho si Elias. Yun lang nakikita niyang paraan para mawaglit sa kanyang isipan ang babaeng kagabi pa gumugulo sa kanyang isip. Nagawa naman niya mag-focus sa trabaho. Kung di pa kumatok si Justin at di niya mapapansin na malapit na mag-alas 5 ng hapon. Boss! Pagtawag sa kanya ni Justin kasabay ng pagpasok nito sa kanyang opisina. Yes, Justin? Napatikim naman si Justin. May sasabihin ako, boss. I am all ears. Muling bumalik ang tingin nito sa kanyang laptop. Ano kasi, boss? Napakamot to ng kanyang batok. May 2 batang naiuwi sa Cholo at kailangan mo silang makita, boss. Agad namang napabaling sa kanya si Elias. Agad ding nanungunot ang noo. And what for? Baka lang gusto mo, boss? I have no time, Justin. Muli siyang bumaling sa kaharap niyang laptop. Boss, saglit lang naman eh. Buntong hiningang napatingin sa kanya si Elias. I repeat, Justin, I have no... Please, boss. Mabilis na wika ni Justin bago niya na matapos ang pagtutol. Baka kasi biglang magbagong isip mo, boss, kapag nakita mo na sila. Napahilot na lang siya ng kanyang sentido. Fine. Dala rin ng kuryosidad, sumama nga si Elias sa kanyang tauhan.
Gayunpaman, hindi siya dinala ni Justin sa mismong kulungan ng mga bata kung hindi sa security room. Mula sa isang screen na isa sa mga monitor, lumapit si Justin. "Boss, sila yung mga bata." Lumapit at napatitig doon si Elias. Agad nangunot ang noo nito na makita niyang dalawang bata. Nakasimangot at nakahalukip-kip ang isa sa kanila habang nakaupo sa gilid ng maliit na kama. Ang batang kamukha nito'y may hawak na laraang sasakyan at naglalaro. Sa harap ng mga toy ang tauhan niyang si Cholo na manaka-naka nakikipag-usap sa dalawa. "I know those kids." Tila kumulo ang dugo ni Elias na maalala kung paano siya sinigawan ng batang masungit. "Sabi na kilala mo sila, boss, kaya ako po sila pinakita sa inyo." Nanatiling nakatitig si Elias sa dalawang bata. "Kaano-ano niyo sila, boss?" Agad napatingin si Elias sa kanyang tauhan. "What are you saying? Hindi niyo ba sila kamag-anak, boss?" Nang hindi umamik si Elias, kinalikot ni Justin ng monitor. "Di mo ba napansin, boss? Kakuri ng mga Villanueva ang mga mata nila?" Nang i-zoom ni Justin ang video, kitang-kita ni Elias ang kulay kiyamanggi mata ng mga to. Tila naman napatda sa kinatatayuan si Elias. May dugong Villanueva nga kaya na ang batang hawak nila at planong ibenta? "Anong gagawin natin sa mga bata, boss? Bukas ng shipment nila." Napabunto hininga si Elias. "If they're all Villanueva, then we'll bring back to their family. Separate them from the other kids." Flashback. Napatitig si Anjo sa sasakyan kung saan nakalulanan ang dalawang bata. Ang isa sa kanila abala sa paglalaro ng shade. Nilalaro niya yun tila ba isang eroplanong pinapalipad. Ang isa ay nakasandal at kunot ang noo, tila bagot na bagot. Kahit magkamukha, kitang-kitang pagkakaiba ng dalawa mula sa mga kilos. At di naiwasan ni Anjo maawa sa mga bata. Walang kamalay-malay sa panganib na maaari nilang kaharapin. Anong gagawin natin sa mga bata? Tanong ni Anjo sa kasamahan niyang si Pekto. Nagdesisyon silang tumigil muna sa gilid ng kalsada. Walang kabahayan sa bahaging iyon. Sa paligid makikita mga puno at mga talahib. Bihira rin ang dumaraan na sasakyan sa lugar. Tamang-tamang lugar sa paggawa ng krimen. Sabi ni boss, dispatchahin na raw natin sila. Pagkatapos daw patayan ay ipapadala natin sa mansyon ni Elias Villanueva ang katawan nila. Anong kinalaman ni Villanueva sa mga bata? Hindi ko alam pero tingin ko kamag-anak niya mga batang yan. Napanunok naman si Anjo. Kilala niya kung gaano ka-impluwensya ang lalaking si Elias Villanueva, ngunit di siya nakadama ng kahit katiting na takot. Kung merong pumipigil sa kanya, yun ang dalawang bata mismo. Hindi ko yata kakayaning pumatay ng bata. Turan niya habang nakatitig sa mga bata. Pero kailangan natin sundin ang utos ni Boss Gian. Napailing siya. Ano kaya kung palabasin na lang natin na patay na sila? Palabasin na lang natin na naggawa na natin ang utos niya. Nahihibang ka na ba? Tayo malalagot kapag nalaman niya ni Boss. Ginala ni Anjo ang tingin sa paligid. Naman siguro niyang walang ibang tao sa paligid saka siya nagsalita. Di niya malalaman kung di ka magsusumbong. Madali lang namang palabasin na gawa na natin ang utos niya. Napanunok si Pekto. Tila abot langit ang kabangka niyang nadarama. Kapag nalaman ni Gian Alvaro ang plano nilang gawin, tiyak buhay nilang kapalit. Kakayanin ba ng konsensya mong patayin ng mga batang yan? May mga anak din tayo, Pekto, at sobra ako masasaktan kung mawawala sila. Napabaling si Pekto sa mga batang nasa loob ng sasakyan. Kahit masungit ang isa, hindi pa rin kaya ng konsensya niyang manakit ng batang walang muwang. Tama si Anjo, may anak din siya, di niya nanaising sapitin din yon ng kanyang mga anak. Naparanok siya sabay ng pagbaling niya kay Anjo. Siguraduhin mo lang na hindi mo ako ilalagay kay boss. Alam mong pareho tayong mapapahama kapag ginawa ko yan? Muling naparanok si Pekto. Kung gano'n, anong gagawin natin sa kanila? Iwanan na lang natin sa kalsada at hayaan silang maligaw. Kung mapahamak sila, hindi na natin kasalanan yon. Mas maiiging yun na lang gawin natin kaysa tayo mismong kikitil sa buhay nila. Napatango si Pekto. Nang tanguan siya ni Anjo, sumunod na rin siya sa paglapit sa sasakyang nakaparada. Gumuhit ang pilit ng ngiti sa labi ni Anjo, sabay ng pagbukas ito sa sasakyan. Mga bata, baba muna kayo. Dito lang natin hintayin ang mommy ninyo. Nanatili ang peke nitong ngiti. Okay, mister. Nagpatiuna sa pagbaba ang batang si Jiro. Sumunod din sa pagbaba ang kambal nitong nakasimangot. Nang tanungaan ni Anjo si Pektoy, pasimple siyang sumakay sa driver's seat. But it's too hot here. Pinilit naman ngumiti ni Anjo sa batang masungid. Sandali ka lang naman maghihintay eh. Di naman umimik ang bata.
Sa halip, pumalukip-kip lamang ito. Nang tuluyang nasa gilid ng kalsada ang dalawa, agad naman sumakay si Anjo sa sasakyan. Bago pa makauma ang dalawa, mabilis nang pinaharurot ni Pekto ang sasakyan palayo. "Hey mister, don't leave us!" Tumakbo ang batang si Jiro pasunod sa sasakyang papalayo. Ngunit sa pagtakbo niyang yon ay hindi niya napansin ang paparating na sasakyan. Mabilis naman inapakan ni Cholo ang brake ng sasakyang minamaneho niya. Lumikayo ng ingay, tanda ng bigla niyang pagpreno. Tila abot langit ang kanyang kaba nang bumalik ang tingin niya sa kalsada. May nasagasaan yata ako. Nakanginig siyang bumaba ng sasakyan. Kalalabas pa lang niya ng sasakyan nang may tumulak na kamay sa kanyang tiyan. "You almost killed my brother, you reckless driver?" Sigaw sa kanya ng batang si Jared. "Pasensya na, hindi ko sinasadya." Lumapit naman sa kanila si Jiro na nadapa at muntikan ng masagasaan. "It's okay, Jared, I'm fine. You have bruises." Kunot noong wika ni Jared kasabay ng paghawak ito sa kamay ng kanyang kakambal. "Pasensya na talaga kayo." Ginala ni Cholo ang tingin sa paligid. "Nasaan ang mga magulang ninyo?" Umiling naman ang batang si Jiro. "I don't know, mister. Nawawala ba kayo?" Bahagyang tumango ang batang si Jiro. Naparanok si Cholo. Sa itsura ng mga batang kaharap niya, mukhang hindi palabo yung mga to. Maayos ang damit ng mga to at mukhang hindi sila kaawa-awa. "Sama muna kayo sa akin. Hahanapin natin ang mga magulang ninyo." Nang tuluyang sumakay ang mga bata sa kanyang sasakyan, gumuhit ang plano sa isipan ni Cholo. Dadalhin niya ang mga bata sa safe house, isasama sa mga binibenta nila. Samantala, hindi maampat ang luha ni Glyza habang pinapanood niya mula sa CCTV footage ang paglabas ng bata sa airport at ang pagsama sa estrangherong lalaki. "Ang mga anak ko, Dad!" Kanina pa siya iyak ng iyak, ngunit tila walang kapaguran ng mga mata sa pagluha. Di naman maiwasan ng security staff ng paliparan na maawa sa kanya. "Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Nakikipag-ugnay ng aming tanggapan sa pulisya. Naipadala na rin namin ang CCTV footage sa kanila para makumpirma ang katauhan ng lalaking kumuha sa kanila." Tanging-tangulang nasagot ni Glyza bago siya muling bumaling sa ama. "This is my fault. They were very excited to see you, Iha. Sana pinigilan ko sila nung sabihin nilang aabangan ka sa pintuan." Humawak si Glyza sa kamay ng kanyang ama. "Wala kayong kasalanan, Dad. Huwag niyo pong sisihin ang sarili ninyo. Walang may gusto sa nangyari. Manalig po tayong mahanap natin agad ang mga bata." Napayakap si Glyza sa kanyang ama. Bagamat sinisiksik niya sa sarili na kailangan niya magpakatatag, di pa rin maampat ang kanyang luha. Anong mangyayari? Nasaan ang kanyang mga anak? Ano nang lagay ng mga to? Sa kabilang panig, di maintindihan ni Elias ang sarili, ngunit namalayan niyang nasa tapat na siya na silid na inuukupa ng kambal. "What am I doing here?" Buntong hininga siyang humakbang paalis, ngunit bago pa siya tuluyan makatalikod, bumukas ang pinto ng silid. Nang bumaling siya doon, bumungad sa kanya ang batang walang kangiti-ngiti. Na magtamang kanilang mga mata, agad gumuhit ang gitla sa noo ng bata. "It's you again." Humalukip-kip ang batang si Jared. "What are you doing here, monster?" Tila naman nagpantig ang tenga ni Elias na narinig. Oo nga't may pilat siya sa pisngi, ngunit di yun sapat upang tawagin siyang monster ng bata. "Huwag mo kong pakikitaan ng sungay, bata, kung gusto mong ibalik pa kita sa mga magulang mo." Pinandilatan niya to na mata. Buong akala ni Elias matatakot ang bata, ngunit nagkamali siya. Lalo tong tumapang. Di rin ito na itago ang pagkuyom ng kanyang kamao. "I hate you!" Sigaw nito sa kanya. "You're a monster!" Tumakbo ang bata pabalik sa loob ng silid. Tila lalo nag-init ang ulo ni Elias sa inasta nito. "Huwag mo kong tatalikuran, bata." Humakbang siya papasok ng silid, ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya nang salubungin siya ng batang si Jiro. Kamukhang kamukha nito ang kanyang kambal, ngunit mas malamlam ang mga mata nito. "It's you again, mister. It is nice seeing you again." Nakaguhit ang munting ngiti sa labi ng bata. Napakarap naman si Elias. Di niya mawaring, ngunit tila hinaplos ang puso niya na magtama ang paningin nilang dalawa ng bata. "I heard what you told my brother, mister. Are you going to bring us back to our mom?" Naparanok si Elias, hindi mawari, ngunit tila naglaho ang init ng ulo. "Do you want to?" Agad tumango ang bata. Nangistap ang mata at tila anumang oras maluluha ito. "Yes, I really miss my mom. I miss her so much." Napabuntong hininga naman si Elias. Umupo siya upang pantayin ang bata. "Can you tell me, how did you lost?" "Someone fetched us on the airport, but they ended up leaving us on the street.
Napatango si Elias. Alright, I will do something to bring you back to your mom. Thank you, mister. Sa labis ng galak, ginawa niya na mahigpit na yakap si Elias. Hindi mawari ni Elias, ngunit tila ba lumakas ang pinting ng kanyang puso. Tila kay sarap ng pakiramdam habang yakap-yakap siya ng bata. Tanging pasimangot naman ang ginawa ni Jared habang nakatingin siya sa dalawa. Nang humiwalay ng yakap ang bata sa kanya ay binalik niya ang kompusyon. Tumikim siya at pinaseryoso ang kanyang mukha kasabay ng kanyang pagtayo. Kung meron mang dapat sisihin sa pagkawala ninyo, walang iba kundi ang mommy at daddy ninyo. Napakapabaya ng mga magulang ninyo. Hindi man lang nila kayo mabantayan? That is not true. Asik sa kanya ni Jared na nakatayo sa hindi kalayuan. Pinanliitan naman siya ng mata ni Elias. Huwag mo akong sinisigawan. Di na talaga kita ibabalik sa magulang ninyo. Natigil naman si Elias nang maramdaman niya ang paghawak sa kanyang kamay. Nang mapunta ang tingin niya roon ay nagtama mata nila ng batang si Chiro. But Jared is right, mister. Our dad is just busy, that's why he don't have time for us. Malumanay ang pagsasalita ng bata ngunit kitang-kitang lungkot sa mga mata nito. Napabuntong hininga naman si Elias. Gusto niyang kutusan ang sarili dahil hindi niya nagawang kontrolin ang salitang lumalabas sa kanyang labi. Hindi man lang niya naisip na maaaring nasaktan ang damdamin ng mga bata. Kinalma niya ang sarili. Humawak siya sa pisngi ng batang kaharap niya. Alright, take a rest for now and I will tell your mom that you're here. Nasa ganon siyang ayos nang marinig nila ang mahinang katok sa pinto ng silid. Turuyang hudyat iyon kay Elias upang bitawan ng malambot na pisngi ng bata. Ilang sandali pa matapos ang pagkatok ay bumukas ang pinto at sumilip pa nakangiting si Justin. Agad naman bumaling si Elias sa dalawang bata. Go to bed and take a rest. I have to go now. Good night, mister. Kumawi pa ang batang sa Chiro bago siya tuluyan makalabas ng pinto. Nang tuluyang sumara ang pinto, saka lamang nagsalita si Justin. Hindi ka ba uuwi, boss? I will sleep here tonight, Justin. Napatango na lamang ang tauhan. Hindi ko inakala na pupuntahan mo ang mga bata. Boss, ano pong meron? Nagkibit balikat naman si Elias. I just wanna see them personally. Pero in fairness, boss, ang gagwapo nga ng mga bata. Turan nga ni Justin, makalipas lang ang ilang sandali. Yeah, hindi na lang muling umimik pa si Elias at muling nagsalita ang kanyang tauhan. Oo nga pala, boss, nakanda na yung mga bata. Sandali naman siyang nilingon ni Elias. Lumunok to bago nagsalita. Huwag niyo na munang ituloy ang transaction. Pero bakit po? Di na iwasan ni Justin na mapakunot noo. Basta, just do what I say. Napatango naman si Justin. Sige boss, ikaw po ang masusunod. Yung kambal boss, ano palang gagawin sa kanila? Iyahatid ko na po na sina Villanueva Manson. Agad naman na umiling si Elias. No, Justin, I don't want to be associated with this. Napatango naman ang tauhan. Napalingon naman si Elias sa pagsasalita. Dalin mo sila sa foundation natin at hayaan mong ang staff doon ang mag-announce. Kung tatanga-tanga ang parents ng mga batang yun, then it is their parents' fault kung saan po na sila lumaki. Napakamot na lang muli ng batok si Justin nang tinuran ng kanyang amo. Gusto niya sana mag-react ngunit muling nagsalita si Elias. Maghintay muna tayo kahit isang linggo lang. Kapag wala pa rin ang claim sa mga bata, baka isama na lang natin sila sa ibibenta. Pero boss, malaking posibilidad na kamag-anak mo sila. Kamag-anak nila? Walang emosyon na tulad ni Elias. Napailing na lamang si Justin. Si boss talaga Di naman siya pinansin ni Elias. Pero tingin mo boss, sino kaya sa mga kapatid mo ang may anak sa mga yon? Nalukot naman ang mukha ni Elias. Halatang napipikon na kakatanong ni Justin. I just don't know kung sino man sa kanila, but one thing is for sure, they are irresponsible parents. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po rin akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.